Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Fidel. Taong 1967, probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, kakabalik pa lamang ni Fidel sa kanilang probinsya. Lumuwas na Maynila at nagtrabaho ng ilang buwan sa isang construction site. Sa una, pangalawa hanggang sa ikatlong buwan niya sa lungsod, nagkakapalitan pa sila ng mga magulang ng sulat. Napapadalhan niya din ito ng pera para sa mga pangangailangan. Ngunit nang sumapit ang ika-4 hanggang ika-7 buwan kung saan natapos na ang kontrata, wala na siyang ni isang natanggap na liham mula sa mga ito. Dito na pumasok sa kanya ang labis na pag-aalala. Kaya kinabukasan, matapos ang kontrata, sumakay na siya ng Roro pauwi sa kanilang probinsya. Sa totoo lang, habang nasa biyahe, kung ano-ano nang negatibong rumerehistro sa utak. Pero dinalangin pa rin niya sa Diyos na sana nasa mabuting kalagayan ang ama't ina. Kaunting pagsasalarawan lang ng kanilang lugar kung bakit ganun na lamang ang pag-aalala ni Fidel. Ang tirahan nila ay malapit sa kagubatan. Napakaliblib ng lugar at napakaraming punong nakatayo. Malayo pa ang agwat ng mga kabahayan. Pareho pang maedad na ang mga magulang. Dagdag pa ng binata. Wala silang ibang kasama sa bahay dahil si Fidel lamang ang nag-iisang anak. Medyo gumaan na lamang ang pangamba sa dibdib nang dumaong na ang Roro sa kanilang lalawigan makaraan ng isang araw na paglalakbay. Sumakay pa siya ng habal-habal bago makarating mismo sa baryo. Sa loob ng 7 buwan na nawalay si Fidel sa lugar, masasabi niyang maraming nagbago rito. Ang nagsisilbing bakod nila ay mga kamoting kahoy. Subalit nakita niya ang mga ito na sobrang taas na. Halos pumantay na sa bubungan ng tahanan. Natatandaan naman ni Fidel na hindi yung pinapabayaan ng ama. Dahil sa oras na makita nitong tumataas na ay kagad nitong tinatabas. Hindi lang yun ang nagbago. Dahil maging yung bubungang pawid nila ay nawasak na at tila ilang buwan nang pinabayaan. Mas lalong kinabahan si Fidel sa oras na yun. Kahit nakalak ang pintuan kagad niya itong sinipa hanggang sa tuluyang masira. Nakapasok naman ito pero naratnan niyang parang dinaanan ng bagyo ang loob ng tahanan. Yung papag ay sira-sira. Nakatumba na ang mga kagamitan. Yung mga damit ay naggalat at punong-puno pa ng putik. Kaya pinasok ni Fidel ang kwarto ng mga magulang. Halos pagsakluban siya ng langit at lupa nang maratnan niyang kalansay na lamang ang mga magulang. Nakilala niya ang mga ito sa suot nitong damit. Yung tatay niya ay may hawak pang tabak at sa tingin ni Fidel, meron itong nakaaway noon sa loob ng pamamahay. Pero sa huli, napatay lang sila ng mamamatay na yun. Napaluhod si Fidel sa sahig. Napaiyak na lamang sa kahindik-hindik na sinapit na mga ito. Buong maghapon siyang umiyak. Sinisisi ang sarili dahil wala man lang siya sa tabi ng mga magulang noong mga panahong kailangan ito ng tulong. Sa nararamdamang pangungulila, dito umusbong ang galit ni Fidel at hangad niyang ipagiganti ang nangyari sa mga magulang. Noong hapong yun, ibinaon na lamang ng binata sa lupa ang mga kalansay. Naglinis at nagayos ng tahanan hanggang sa sumapit ang gabi. Kinabukasan,
Napagpasyahan ni Fidel na puntahan si Tandang Protasio sa kabilang baryo. Isa itong albularyo at may kakayahang humula sa hinaharap o kahit sa nakalipas. Nag-arkila pa siya ng habal-habal makarating lamang sa lugar. Nung naroon na siya, kumandok siya sa pinto pero yung apo nitong dalaga na si Barbara ang nagbukas sa kanya. Napangiti sa kanya ang dalaga. "Oh Fidel, anong sadya mo rito? Nakauwi ka na pala dito sa atin? Nung pumunta kasi yung mga magulang mo rito, 4 na buwan na ang nakalilipas. Nasa Maynila ka pa daw at nagtatrabaho. Kumusta na pala yung nanang at tatang mo? Ilang buwan na silang hindi napapagawi dito para magpahilot kay lolo eh. Tara, tuloy ka." Wika ni Barbara. Nang makapasok si Fidel, napabuntong hininga ito kaya nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Barbara. Sa totoo lang, may malaking problema, Barbara eh. Isang malaking problema na dagok sa buhay ko na habang buhay kong pagsisisihan. Wala na ang mga magulang ko, Barbara. Huli na nang malamang kung patay na sila eh. May kumitil sa buhay nila. Pagka-uwi ko sa bahay, kalansay na nang makita ko sila. Naparito nga ako para makausap ang lolo mo eh. Alam kong siya yung nakakaalam sa sinapit ng nanay at tatay ko. Wika ni Fidel. Makikita sa mukha ni Barbara na sobra itong nabigla sa nabalitaan galing sa binata. Nakakagulat naman ang balitang yan. Diyos kong mahabagin. Yun pala ang dahilan kung bakit di na sila nakakabisita dito. Pasensya na kung hindi kami nakakapunta sa inyo ha. Si Lolo Protasio kasi, baldado na ang kalahati ng katawan niya. Na-stroke siya eh. Kami lang naman dalawa ang nasa bahay. Kaya dahil sa kalagayan niya, hindi na siya nakalabas pa dito. O siya, sige Fidel, sumunod ka sa akin. Puntahan natin si Lolo Protasio sa silid niya. Alam kong matutulungan ka pa rin niya. Wika ni Barbara. Sabay lakad papunta sa kwarto ni Lolo Protasio. Sumunod naman si Fidel. Pagkapasok nila sa kwarto, nakita ng binata na walang nagbago sa mga palamuti sa silid ng matanda. Sa bintana ay maraming bawang, buntot pagi at makabuhay ang nakasabit. Samantalang sa lamesa naman, kung saan malapit sa kinihigaan ng matanda, maraming nakapatong na iba't ibang bungo ng hayop, mga langis, makikinis na bato na iba't iba ang hugis, at mga itim na kandilang nakatirik. Alam ni Fidel na may karunungan sa panig ng kaliwa si Tandang Protasio dahil minsan na ring pinagtapat sa kanya ng matanda na ganoong uri ng kakayahan ang meron siya. Nalaman niya yon nang mag-isa siyang dumulog dati sa matanda. Nang minsang mapaglaruan ng mga lamang lupa. Napagaling naman ito ng matanda pero yung mga magulang ni Fidel, walang nalalaman tungkol sa tunay na kapangyarihan nito. Nangako siya kay Tandang Protasio noon na magiging lihim lamang yun. Dahil alam niyang kahit nasa panig ng kaliwa ang karunungan nito, ginagamit naman ng matanda sa kabutihan. Maging ang apo nitong si Barbara ay alam ang sikreto ng lolo. Nang mga oras na yun ay tulog si Tandang Protasio kaya ginising pa ito ni Barbara. Kaagad namang napadilat ang matanda at nang makita nito si Fidel. Kahit hirap ay umupo pa rin sa papag at pinilit niyang makabangon. Kaya inalalayan na lamang ito ng apo. Pasensya na Fidel kung tulog pa ako kahit tanghaling tapat na ha. Paano ba naman? Kagabi, may pasyente ako na ginamot at inabot yun hanggang madaling araw. Abay narito ka na pala sa probinsya at mukhang kakauwi mo pa lang ha. Ano bang kailangan mo iho? Magpapahilot ka ba?
Wika ni Tandang Protasyo. Wala pong masakit sa katawan ko, Tandang Protasyo. Kung meron mang masakit sa akin ngayon, yung damdamin ko po. Dalawang buhay ng mahal ko sa buhay ang nawala sa akin. Yung nanang at tatang ko, pinatay sila ng kung sino eh. Nadatnang ko na lang sila pag uwi ko nakalansay na. Naparito nga po ako sa inyo upang humingi ng tulong. Gusto ko po sanang ipahula sa inyo, Tandang Protasyo, kung sino'y may sala sa mga magulang ko. Nang sa gayon, maipagiganti ko sila. Wika ni Fidel, habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata. Nakitaan ni Tandang Protasyo na sobra talagang naghihinagpis ang binata. Kaya nagwika ang matanda na tutulungan niya si Fidel. Pero bago yun, may iniutos si Tandang Protasyo kay Barbara. Nagpabunot ito ng halaman sa bakuran. Pansit-pansitan ang tawag roon na pinarami nito sa kanilang likod bahay. Kaagad namang bumunot si Barbara ng 3 piraso. Sa utos si Tandang Protasyo na sunugin ito, ilagay sa isang almeres at dikdikin ng may halong langis. Ginawa namang kagad yun ng apo. Hindi nagtagal. Iniabot na ni Barbara sa lolo ang almeres. Sa ngayon, natapos na yung orasyon ng paghahalo ng halaman at langis. Akin na yung mata mo, iyo. Pumikit ka. Papahirang ko ng langis na ito yung talukap na mga mata mo. Nang sa gayon, malalaman mo na kung ano mang gusto mong malaman. Wika ni Tandang Protasyo. Inilapit naman ni Fidel ang mga mata. Hanggang sa ilang sandali pa, narinig niyang umuusal ng dasal si Tandang Protasyo. Matapos gawin yun ng matanda, pinadilat niya si Fidel. Nagsabi ito na mamayang gabi sa pagtulog, malalaman na niya kung sino ang may sala. Matanda na si Tandang Protasyo at mahina na ang katawan, kaya wala na itong kakayahang manghula. Ginamit niya lamang yung nalalabing karunungan at isinaling kay Fidel. Hindi naman naisalin ang lahat ng kaalaman. Ang kakayahan lamang sa pagtingin sa nakaraan at hinaharap. Ganun ang pamamaraan ng panghuhula ni Tandang Protasyo. Natutulog muna ito bago mabasa o makita ang mga bagay na posibleng mangyari sa hinaharap o sa mga nangyari na sa nakaraan. Bago umalis si Fidel sa tahanan ng matanda, may ibinigay pa si Tandang Protasyo na isang libreta. Itinuro nito sa kanya ang pahina na kailangang dasalin bago matulog para tumalab ang kakayahang binigay sa kanya. 10:00 pa lamang ng gabi. Nahiga na si Fidel sa higaan at binasa ang nakapaloob na orasyon sa libreta. Pagkatapos nito, ilang minuto lamang siyang naghintay bago makatulog. Makaraan ng ilang oras ay biglang napabalikwas sa pagkakahiga si Fidel nang mapanaginipan niya ang gusto niyang malaman. Nang mga oras na yon ay nasagot na ang katanungan. Hindi siya muli nakatulog dahil hindi niya inaakala na ganoong uri pala ng nilalang ang pumatay sa mga magulang. Kaya kinaumagahan na, kagad na nagpunta muli si Fidel kay Tandang Protasyo. Sinabi niya sa matanda na mga aswang ang pumatay sa mga magulang. Rumihistro yun sa kanyang panaginip. Pinatay nila ang mga magulang ko dahil hindi nila binigay yung kalabaw namin sa mga aswang. Siguro, yun ang gusto nilang kainin. Kaya sa pagtanggi nila nanang at papang, pinatay sila ng grupo ng aswang na pumasok sa bahay namin kinagabihan. Winasak po ng mga aswang yung tiyan nila nanang at tatang. Dinukot ang mga lamang loob. At hindi pa po dyan natatapos, Tandang Protasyo. Pati yung kalabaw namin tinangay nila. Ang buong akala ko nga, binenta yun ng mga magulang ko.
Pero hindi pala. Magbabayad sila, Tandang Protasyo. May alam po ba kayo na panglaban sa mga aswang? Wika ni Fidel habang nanginginig ang kamay sa sobrang galit. Sumagot naman ang matanda na meron at iyon ang pambabarang. Pero kinakailangan na merong kunin si Fidel sa mga yon bago may sakatuparan ang barang laban sa mga aswang. Ang sabi pa ni Tandang Protasyo, kahit isang hibla lang ng buhok ng aswang ang makuha, magagamit niya ito at sisiguraduhin niya na pati ang pamilya nito ay madadamay. Ganyang kabagsik mambarang si Tandang Protasyo. Gawa ng nakita na ni Fidel sa panaginip kung saan matatagpuan ang mga aswang. Pinaghandaan niya ng ilang araw kung paano makakapasok doon nang hindi siya napapatay ng mga ito. Bumilang lang ng 4 na araw bago siya lumakad paakyat ng bundok. Sa panaginip ni Fidel, doon niya ito matatagpuan. Simulat sa pool, doon lamang niya nalaman na may pamayanan pala roon. Umakyat siya noong bandang hapon at magtatakip silim na nang makarating siya sa maliit na pamayanan. Mga normal naman ang itsura ng mga tao doon. Hili-hilera ang pagkakaayos ng mga kubo. Pero habang naglalakad at nagmamanman sa mga taong nakatira, may naalala si Fidel na isa pang bilin sa kanya ni Tandang Protasyo. Ang sabi nito sa kanya, magdala siya ng maliit na salamin para doon niya tignan kung yung mga tao ba roon ay aswang o hindi. Naikwento sa kanya ni Tandang Protasyo, makikita ang tunay na itsura ng aswang kung ito'y titignan mo sa salamin. Yun nga ang ginawa ng binata. Pasimple itong tumapat sa harapan ng kubo ng isang manang na nagsasampay. Inilabas niya ang maliit na salamin sa bulsa ng pantalon. Nawindang si Fidel nang makita ang tunay na kaanyuan ng matandang babaeng yun. Sobrang haba ng namumuting buhok nito na halos sumayad na sa lupa. Kulay itim ang buong balat. Makapal ang mga kilay. Nanlilisik ang solidong itim na mga mata at nakalaylay ang mahabang dila nito na umaabot hanggang sa dibdib. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kagad siya nitong napansin. Mabuti na lamang ay mabilis niyang naitago ang salamin sa bulsa. Oh, iha. Napadaan ka yata rito At teka, parang ngayon lang kita nakita dito. Dumayo ka lang ba rito? At anong kailangan mo? Tanong sa kanya ng matandang babae. Kahit natatakot si Fidel, alam niyang aswang yung matanda. Medyo lumapit pa rin siya dito nang walang pag-aalinlangan. Nakita niya na unti-unting naglalaway ang matanda habang nakatitig sa kanya. Tinitignan siya nito mula ulo hanggang paa. Manang, gusto ko lang po sanang tanungin kung saan po yung pinakamalapit na karinderya. Gusto ko lang po sanang kumain Wika ni Fidel. Pero ang totoo, pupuntahan niya lamang yun para may kunin sa mga ito. Yung magkapatid na yon ang nakita niya sa panaginip. Nagmamay-ari ito ng isang karinderya. Matatagpuan sila rito hindi kalayuan sa aking tirahan. Maiba tayo. Alam mo ba bata na napakabango ng lamang loob mo? Lalong-lalo na yung atay mo. Wika ng matandang babae. Habang patuloy ang paglabas ng masaganang laway sa bibig. At sa hindi malamang dahilan, dumoble sa laki ang mga mata nito at bahagya pang nagliliwanag sa papadilim ng paligid.
Lumala rin ang pagtulo ng malapot na laway nito sa bibig. At sa paglapit ni Fidel ng husto sa kubo ng matanda, dito niya lamang napagtanto kung ano yung sinasabit ng matanda sa sampayan. Ang akala niya kanina ay mga pinatuyong isda lamang para gawing tuyo. Pero nagkakamali siya dahil mga daliri ito, tenga at dila ng tao. At sa muli niyang pagsulyap sa matandang babae, nakita niya na nagbagong anyo na ito. Ang itsura ay kagaya ng nakita niya sa salamin kanina. Mukha na itong demonyo. Punong-puno ng makakapal na balahibo ang buong muka. Nanlilisik ang itim na mga mata habang nanginginig pa ang ulo. Dahil papalusob na sa kanya ang aswang, nagmamadali niyang binunot ang kutsilyong nakasukbit sa pantalon. At bago tuluyang umalis kanina, inorasyonan niya ang kutsilyong yon at pinahiran pa ng katas ng bawang. Kaya nang undayan siya ng kalmot ng aswang, mabilis siyang umilag. Pagkatapos si Fidel naman ang umatake. Dali-dali niyang itinarak ang kutsilyo sa dibdib. Kaya napainda ang aswang na malakas at bumagsak sa lupa habang nangingisay. Nagtagal lang ng ilang segundo. Kagad nang namatay ang matanda at namutla ang buong balat nito na tila naubusan ng dugo. Kaya binunot na ni Fidel ang nakabaon sa dibdib. Kagad na siyang umalis sa lugar na yun para puntahan ng magkapatid na pumatay sa mga magulang. Kagad niya namang nakita ang karinderya ng mga ito. Nag-order pa ang binata ng adobong baboy at dinuguan. Kagad naman siyang pinagbalot ng isa sa mga magkakapatid habang nakatitig sa kanya na tila kinikilatis. Hindi may pagkakaila ni Fidel na isa rin itong aswang, sapagkat nagsisikapalan ang kilay nito at matatalim ang ginagawa nitong pagtitig sa kanya. Sa tuwing hindi siya nakatingin sa lalaki, nakikita niya sa gilid ng mga mata na tila may dalawang mapulang liwanag sa taas na mukha nito. At sa tingin ni Fidel, mga mata yun ng lalaki. Pero ang ginawa nun ng binata, kunwari ay may tinanggal siya sa ulo nito pero pasimple siyang nagbunot ng isang hibla ng buhok. Pasensya na pare ah. Meron kasing butiki kanina sa ulo mo kaya binugaw ko. Pagpapalusot ni Fidel, napatango lamang ang lalaki at tila napaniwala niya ito. Nang maiabot na sa kanya ang pinamili, kagad itong nagbayad at dali-daling umuwi si Fidel sa tahanan. Noong nasa bahay na ang binata, naghiwa siya ng kalamansi at pinatak sa ulam na binili. Kitang-kita niya nang magbago ito ng anyo. Yung adobong baboy matapos niyang patakan ng kalamansi, naging isang tumpok ito ng sariwang mata at apdo ng tao na lumulutang sa dugo. Samantalang yung dinuguan naman, matapos mapataka ng kalamansi, naging tenga ito at bituka ng tao na hiniwa sa maliliit na peraso. Lumulutang rin sa napakasangsang na dugo. Dito niya nakumpirma na talagang mga aswang ang mga yun. Kaya nung sumunod na araw, ibinigay na ni Fidel kay Tandang Protasio ang hibla ng buhok na nakuha niya sa lalaki. Pero bago gawin ang orasyon, pinahuli muna siya ng matanda ng mga insekto. At yung napili ni Fidel na insekto, mga alakdan at talupihan na nakuha niya sa ilalim ng mga bato at sa nabubulok na punong kahoy. Gumawa ng 3 manika ang matanda. Nilagay niya yon sa tigi-isang garapon na naglalaman ng mga insekto. Nagdasal ito ng taimtim habang pinalilibutan ng itim na kandila. Nagtagal yun ng 2 oras at maya-maya lang, nagsalita na si Tandang Protasio. Sa ngayon, paisa-isa nang puwapasok sa katawan nila ang mga insektong yan.
At kung mapapansin mo sa loob ng bote, unti-unti nang nababawasan ang mga alakdan at alupihan. Sa mga oras na ito, nararamdaman na nila ang bagsik ng barang. Wika ni Tandang Prodasyo. Paano ko malalaman, Tandang Protasyo, na patay na sila? Gayong bawal na ako pumunta roon. Alam na siguro nila na ako'y nagpabarang. Ako lang naman yung dayuhan na tumapak sa lugar nila eh. Tanong ni Fidel. May ibinigay na langis si Tandang Protasyo sa binata at ang sinabi nito sa kanya, sa oras na ipahid niya sa katawan ang langis na yun, hindi siya mapapansin ng mga aswang. Dahil ang klase ng langis na yun ay pampabulag sa mga elementong ito. Kaya nang sumunod na araw, muling umakyat sa kabundukan si Fidel para masuri kung talagang namatay na ang tatlong aswang na kumitil ng buhay ng mga magulang. Tama nga ang sinabi ni Tandang Protasyo. Hindi siya napansin ng mga aswang na nakikilamay doon dahil sa pinahid na langis sa buong katawan. Para bang bulag ang mga ito at hindi siya nakikita o naaamoy. Nilapitan ni Fidel ang tatlong kabaong at nasilip niya ang bangkay ng tatlong lalaki. Butas-butas ang balat ng mga ito. Tila dinaanan ng pagkarami-raming insekto at maging ang sisidlan ng mga mata ay nabutas din. Nangingitim na rin ang mga kutis at ramdam niyang pinahirapan talaga ito ng mga insekto. Nakaramdam ng tuwa doon si Fidel dahil sa wakas, naipagiganti niya ang mga magulang. Pero hindi na kontento doon si Fidel. Gusto niyang maubos ang lahi ng mga aswang. Kaya habang hindi siya nakikita ng mga ito dahil sa pinahid na langis, binunot niya ang kutsilyo at isa-isang sinaksak ang mga bisita doon. Nang makita ng mga ito na bigla-bigla na lamang bumubulagta sa sahig at may tama na sa dibdib ang mga kasamahan, nagbagong anyo ang ilan bilang mga asong itim na merong nagbabagang mga mata. Pero dahil hindi siya nito makita, wala pa ring ligtas ang mga aswang sa kanyang kutsilyo. Kaagad niyang napuksa ang lahat ng mga aswang na mag-isa sa loob ng ilang oras. May kaunting galos man siya sa katawan at may malalim na sugat. Ayos lang dahil sa wakas, naipagiganti niya ang ama't ina. 4 na araw ang lumipas. Mabilis na kumalat ang balita sa lugar. Nilusob ng rebelde ang maliit na komunidad na matatagpuan sa kabundukan dahil lahat ng mamamayan roon ay pinagpapatay. Pero lingid sa kaalaman ng mga tao, lalong-lalo na sa mga otoridad na nag-iimbestiga sa kasong yun, si Fidel ang gumawa nun at wala silang kamuang-muang na mga aswang ang nakatira sa kabundukang yun. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Carlo. Taong 1994. Probinsya ng Samar. Simple lamang ang kanilang pamumuhay sa lugar. Dahil maliit lamang ang bayan ay halos magkakakilala ang lahat ng tao. 2 na lamang sila ng nakababatang kapatid na si Diana sapagkat maagang namatay ang ama. Samantalang sumama naman sa ibang lalaki ang nanay nila. Kaya si Carlo na ang nagsilbing ina at ama sa kapatid. Kaso nga lang, kahit ginagawa na ni Carlo ang lahat ng makakaya ay hindi pa rin ito sapat upang matustusan ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya naman napilitan siyang patigilin muna si Diana sa pag-aaral. Kuya, andiyan ka na pala? Kakatapos ko lang sa mga gawaing bahay at nakapagluto na rin ako.
Tara, sabay na tayong kumain. Wika ni Diana habang pinaghahain ang kapatid. Salamat Diana. Pasensya ka na, kailangan kitang patigilin muna sa pag-aaral ha. Hindi na kasi talaga kaya ng kinikita kong mabayaran yung pag-aaral mo eh. Pero huwag ka mag-alala. 1 taon lang naman kita patitigilin para lang makapag-ipon ako. Wika ni Carlo. Ano ka ba kuya? Naiintindihan ko naman at nagpapasalamat nga kung nandiyan ka eh. Kahit wala na si nanay at tatay, nandiyan ka pa rin para alagaan ako. Ang dami mo ng sinakripisyo para sa akin kuya. Tumigil ka sa pag-aaral para makapagtrabaho at matustusan yung pangangailangan natin kahit nahihirapan ka. Kaya natin to kuya. Basta magtutulungan tayo sa hirap at ginhawa. Makakaahon rin tayo. O siya, tama na nga ang drama. Kain na tayo kuya. Tugon ni Diana. Hindi may kakaila na mas naging malapit ang magkapatid dahil sila na lamang ang magkasama. Bata pa lamang. Wala na ang mga magulang kaya maaga nilang natutunan na magsakripisyo at magmalasakit sa isa't isa. Kumusta pala ang trabaho kuya? Pinahirapan ka na naman ba nila? Tanong ni Diana. Huwag mo na isipin yun, Diana. Hindi na kasing hirap ang trabaho ko ngayon kumpara noon. Nasanay na rin ako at syempre, kailangan natin magtiyaga, di ba? Kapag walang tiyaga, edi walang adobo. Wika ni Carlo. Ikaw talaga kuya? Pero wag mo naman masyadong pagurin ng sarili mo. Baka naman kalaunan, kalusugan mo naman ang masakripisyo ha? Muling wika ni Diana. Naku, wag mo nang isipin yun. Ikaw naman, kumusta? 1 buwan na rin yung nakalipas nang tumigil ka sa pag-aaral ah. Baka meron ka nang namimiss na mga kaibigan o kaya naman lalaki? Meron nga akong natitipuhan sa eskwela eh. Balita ko sa matalik kong kaibigan. Kaklase pa rin niya ngayon pero dahil nga tumigil na ako sa pag-aaral, baka hindi ko na siya makita. Pero ang sabi niya, siya na muna ang bahala. Babantayan daw niya at aawayin kung sino mang magtatangkang agawin siya sa akin. Si Nina. Mabuti na lang meron kang mabuting kaibigan no? Na laging handang tumulong sa'yo. Pag-uusap ng magkapatid. Matapos kumain ng hapunan ay nagpahinga na ang mga ito. Habang natutulog si Diana, lumabas muna sandali si Carlo para magpahangin at makapag-isip. Natanggal siya sa trabaho at napalitan ng ibang empleyado. Ayaw niyang malaman ng kapatid para hindi na ito mag-alala. Matapos ang ilang minuto ay kagad na itong pumasok sa tahanan. Napagpasyahan niyang mas mabuti pang matulog para may lakas siya kinabukasan para makapaghanap ng bagong trabaho. O siya Diana, mauna na muna ako ha. Kailangan kong umalis ng maaga para makapasok sa trabaho. Wika ni Carlo. O sige kuya ha, mag-iingat ka palagi. Huwag mong pagurin masyadong sarili mo. Tugon ni Diana. Tuluyan nang umalis ang binata. Makalipas ang ilang araw na paghahanap, sa wakas, nakakita din ito ng trabaho. Kalaunan, sinabi din ni Carlo ang nangyari sa kapatid. Nagtampo si Diana sapagkat hindi ito naging tapat. Pero kagad din naman niya itong napatawad at sinabing tapos na ang pangyayari. At ano pa ba ang magagawa niya? Maayos ang bagong napasukan ni Carlo at maganda rin ang pasahod. Kaya naman isang araw na pagpasyahan niyang sorpresahin ang kapatid na makakapag-aral na muli.
Nagdala na rin siya ng pasalubong at dali-daling umuwi ng tahanan. Diana, may dala akong pasalubong oh. Ito, paborito mo. Wika ni Carlo. Maraming salamat kuya ha. Pero parang ang dami mo yatang dala. Meron bang okasyon? Tanong ni Diana. Wala naman. Hindi ba pwedeng gusto lang kitang dalhan ng pasalubong? At may isa pa ako mabuting balita para sa'yo. Wika ni Carlo. Ano po yung kuya? Pwede ka nang pumasok ulit bukas. Mag-aaral ka na ulit. Talaga ba kuya? Naku, maraming salamat. Napakaswerte ko talaga na meron akong napakabuting kapatid katulad mo. Wika ni Diana. Sayang niyakap ang kapatid. Kinabukasan. Kagad nang pumasok sa eskwela si Diana at dumiretso naman si Carlo sa trabaho. Lumipas naman ang araw na walang masyadong ganap at kagad ding umuwi. Nasa labas pa lamang si Carlo nang marinig ang kapatid na umiiyak. Kaya naman binilisan niyang pumasok para alamin kung ano ang nangyari. O Diana, bakit ka naman umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Carlo. Traitor siya kuya. Si Nina. Ayop siya. Nakita ko silang magkasama. Sabi ng mga kaklase ko na sila na daw ni Nina. Alam naman niyang gusto ko yung lalaki. Bakit inagaw niya sa akin? Kaibigan ko pa naman din siya. Wika ni Diana. Ano? Si Nina inagaw yung natitipuhan mo? Naku, hindi nga maganda yan ah. Huwag kang mag-alala Diana. Marami pa namang ibang lalaki dyan eh. Makakahanap ka rin ng ibang kaibigan na hindi ka lolokohin katulad ni Nina. Ang magandang gawin mo ngayon, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Makakapaghintay ang pag-ibig at napakadaming tao sa mundo. Hindi lang naman siya yung nag-iisang lalaki. Marami ka pang pwede maging kaibigan. Payo ni Carlo. Pero kuya, siya lang po yung gusto ko. At matagal nang alam ni Nina yun. Anong klaseng kaibigan siya? Hayop siya. Wika ni Nina habang patuloy sa pag-iyak. O siya, tama na. Bukas na bukas din mababawasan ang sama ng loob mo. Habang lumilipas ang panahon makakausad ka din. At tignan lang natin kung ano ang mangyayari. Tandaan mo Diana, makakapaghintay yan kaya sa ngayon, pag-aaral mo muna ang unahin mo. Wika ni Carlo at pinatulog na ang kapatid. Kinabukasan, hinatid niya si Diana sa paaralan at dumiretso kagad sa trabaho. Lumipas pa ang ilang araw at napansin niya ang pagbabago sa kilos at ugali ng kapatid. Madalas na itong nakikitang malungkot o kaya naman iritable. Bihira na lamang ngumiti at tila hindi na niya muling narinig ang tawa ni Diana. Oy Diana, ayos ka lang ba? Nag-aalala na ako ha. Habang tumatagal parang hindi na kita nakikitang masaya. Kung iniisip mo pa rin yung lalaki at si Nina, huwag mong sayangin yung panahon mo sa kanila. Hindi lang naman sila ang nag-iisang lalaki o kaibigan sa mundo eh. Parang awa mo na Diana. Umusad ka. Marami pang masigit pa sa kanila. Ang atupagin mo ngayon, yung pag-aaral mo. Hindi ko pinupulot ang pera sa daanan Diana ha. Pinaghihirapan ko yan. Wika ni Carlo. Hindi mo alam yung nararamdaman ko kuya. Hindi naman ikaw ang nakakita sa traidor kong hayop na kaibigan na masaya sa ginagawa niya sa akin eh. Hindi mo alam yung sakit na araw-araw ko silang nakikitang magkasama. Hindi ganun kadaling umusad kuya.
Lalo na't palagi nilang pinapaalala na nawalan ako ng kaibigan at pag-ibig. Tugon ni Diana. Diana naman, sila ang nawalan, hindi ikaw. Nawalan si Nina ng napakabuting kaibigan. At yung lalaking yun nawalan ng pagkakataong makilala ang isang napakaganda, mabait at matalinong babaeng katulad mo. Huwag mo isipin na ikaw ang nawalan dahil hindi yan totoo. Naiintindihan mo ba? Wika ni Carlo. Hindi na muling nagsalita pa si Diana at paglipas ng ilang araw, napapansin ni Carlo na tila palala ng palala ang kalagayan ng kapatid. Hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa pag-uugali. Sobrang iritable nito at hindi na naaalagaan ang sarili. Walang nagawa si Carlo sapagkat kahit anong tulong ay hindi nakikinig ang kapatid. Ipinagdasal na lamang niya na sana makausad na ito at bumalik na sa dati. Hanggang sa isang araw, may usap-usapan sa barangay na may babaeng nakulam. Nagkaroon ng pantalang balat at pumangit ang itsura nito. Hindi rin ito maipaliwanag o magamot ng mga doktor. Pagka-uwi ni Carlo sa tahanan, nakita niyang masigla na muli ang kapatid. Masaya pa itong nagluluto at napakaganda ng ngiti. O kuya, nandito ka na pala. Tara, kain na tayo. Wika ni Diana. Aba, masaya ako makitang ganyang ka, Diana. May nangyari bang maganda kaya masaya ka? Tanong ni Carlo. Meron kuya. Sobrang saya ko talaga ngayon. Di mabuti. Gusto mo bang magkwento? Sabihin na lang natin na merong hayop na nakakuha ng nararapat sa kanya. Tugon ni Diana habang masayang nagsasandok ng pagkain. Biglang napatigil si Carlo. Teka, anong ibig mong sabihin, Diana? Huwag mo sabihing may kinalaman ka sa kumakalat na balita ngayon tungkol sa babaeng nakuulam, ha? Wika ni Carlo. Ngunit hindi sumagot si Diana kung hindi nginitian lamang siya nito. Uy Diana, yung totoo, may kinalaman ka ba sa nangyari? Muling tanong ni Carlo. Ano naman kung meron kuya? Dapat lang yun sa kanya. Ang mga kagaya niyang hayop ay dapat pinaparusahan. Buti nga, yun lang ang napala niya eh. Tugon ni Diana. Hindi makapaniwala si Carlo sa revelasyon at ginawa ng kapatid. Hindi ito ang Dianang nakilala. Mabait, mapagpatawad at napakabuting tao kaya hindi kailanman sumagi sa isip niyang magagawa niya ito ng dahil lamang sa isang lalaki. Nang dahil lang sa isang lalaki, Diana? Ginawa mo yun dahil lang dun? Ano bang nangyayari sa'yo? Nilamon ka ng puot at galit. Hindi ganyan ang Dianang kilala ko. Hindi masama ang ugali ng kapatid ko. Alam mo ba kung ano ang maaari maging kabayaran sa ginawa mo? Wika ni Carlo. Doon lamang napagtanto ni Diana na mali nga ang nagawa. Lalo na't inilarawan pa ng kapatid ang sinapit ng babaeng pinakulam. Naging awa at pagsisisi ang tuwa at puot na naramdaman kanina. Subalit, gusto man niyang baguhin ang sinapit ng dating kaibigan ay hindi ito magiging madali. At bakit naman hindi pwedeng ipatanggal ang sumpa? Teka, kanino ka ba nagpakulam? Tanong ni Carlo. Hindi pwede kuya. Hindi natatanggal ang sumpa. Pwede mo nang ilipat pero hindi na pwedeng bawiin. Tugon ni Diana.
Hindi mo sinagot yung tanong ko, Diana. Kanino ka nagpakulam? Tugon ni Carlo. Kay, kay Ate Silvia po, kuya. Ate Silvia? Yung dalaga sa kabilang bahay? Hindi naman siya mukhang mangkukulam ah. Wika ni Carlo. Hindi inaasahan ng binata na meron palang mangkukulam na katulad ni Ate Silvia. Katulad ng iba, inilalarawan ang mga mangkukulam bilang isang matandang uugod-ugod na at nakakatakot ang itsura. Ngunit si Ate Silvia, dalaga. Hindi kakaiba ang itsura at tipikal na babae kaya naman hindi ito makapaniwala. Hindi man lubos na naniniwala si Carlos sa mga mangkukulam. Hindi naman sarado ang isipan sa mga ganitong bagay. Hindi naman ako magsisinungaling sa'yo, kuya eh. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi nabubura ang sumpa. Maaari mo lamang tong ilipat o kaya naman palitan. Yan ang sabi niya sa akin. Wika ni Diana. Basta, kailangan maitama natin yung pagkakamali mo. Hindi maganda ang ginawa mo, Diana. Kahit masama ang ginawa sa'yo ng dati mong matalik na kaibigan, hindi ibig sabihin nun na magiging masama ka na rin. Tugon ni Carlo. Alam ko po, kuya. Totoong nagsisisi na po ko. Kaya nga po kahit masama pa rin ang loob ko sa kanya, handa kong gawin ang nararapat. Muling wika ng dalaga. Kaagad namang naganap ng albularyo ang magkapatid upang makapagtanong kung paano masosolusyonan ang problema. Ganun ba, iha? Teka. Mukhang maaari natin niyang masolusyonan eh. Wika ng albularyo. Sabay kuha ng mga kagamitan. Pero, matanong ko lang ho, ang sabi sa akin hindi maaaring matanggal ang sumpa. Maaari lamang itong mailipat o kaya naman mapalitan. Wika ni Diana. Totoo nga yung sinasabi mo, iha. Kung tunay kang nagsisisi sa ginawa mo, sa'yo ko ililipat ang sumpa ngunit maaari naman nating palitan ang matatanggap mo. Pero ayan ay kung tunay kang nagsisisi at nais mo talagang itama ang pagkakamali mo. Tugon ng albularyo. Ano po bang pwede niyong ipalit sa sumpa? Tanong ni Diana. Sumpa pa rin ang matatanggap mo. Pero hindi ito katulad ng sumpa na meron siya ngayon. At isa pa nga pala, hindi tayo makakapili ng sumpang ipapalit. Kusa lamang itong magbabago at ang tanging paraan upang malaman kung ano ito. Kapag nangyayari na ang sumpa. Ngayon ang tanong ko sa iyo, iha. Tunay ba ang pagsisisi at gusto mo ba talagang maitama ang pagkakamali mo? Tanong ng albularyo. Tumingin muna si Diana sa kapatid at tila nag-aalangan. Sasagot na muli sana si Diana ngunit nagsalita na ang kapatid. Teka Manong, maaari po bang sa akin na lang ipasa yung bagong sumpa? Tanong ni Carlo. Hangako sa katapangan at malasakit mo, iho. Pero sinasabi ko na sa inyo, hindi natin alam ang ipapalit sa sumpa. Kaya siguraduhin niyo muna na buo ang loob at desisyon niyo. Dahil hindi ito biro lang. Tugon ng albularyo. Huwag, kuya. Huwag mong saluhin yung kasalanan ko. Hayaan mo kong itama ang pagkakamali ko. Nagsisisi po ko taos pusong humihingi ng kapatawaran. Kaya kung ano man ang panibagong sumpa, handa akong tanggapin yun. Wika ni Diana.
Wala nang nagawa pa si Carlo sa pasya ni Diana. Kaya naman tinuloy na ng albularyo ang ritual upang mailipat at mapalitan ng sumpa. Matapos ang ritual, umuwi na ang magkapatid. Huling sinabi ng albularyo sa dalawa na pagkatapos gumaling ng isinumpa, ihanda na nila ang sarili sa bagong paparating. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan nilang gumaling na ang babaeng sinumpa kaya naman hinanda na ni Diana ang sarili. Kuya, pasensya ka na ha. Imbes na makatulong, nakadagdag pa ako ng problema. Hiling ko na sana mapasakin ng isang lalaki at nang hindi yun natupad. Hiniling ko naman ang masamang kapalaran sa trumaydor sa akin. Wika ni Diana. Ano ka ba, Diana? Tao ka lang at may nararamdaman. Mali man yung ginawa mo pero ang importante, nagsisisi ka na tinama na natin yung pagkakamali mo. Kung ano man yung kapalarang naghihintay sa'yo, sabay natin niyang haharapin ha? Tugon ni Carlo. Lumipas ang ilang araw na punong-puno ng pag-aalala na baka mangyari na ang sumpa. Ngunit kalaunan, nabawasan ang takot dahil tila wala naman nagbago sa dalaga. Lumipas pa ang ilang buwan. Nakalimutan na lamang nila ang pangyayari. Masaya na muli ang magkapatid sa simpleng pamumuhay at tuluyang iniwan ang mga nangyari sa nakaraan. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang nawala si Diana. Ilang araw itong hinanap ng kapatid ngunit bigo siyang makita si Diana. Naalala muli ni Carlo na ito na ang bagong sumpa. Walang humpay na hinanap ni Carlo ang kapatid. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti na siyang nawala ng pag-asa na muli pang makita ang kapatid. Hanggang sa isang gabi, habang nasa labas si Carlo ng tahanan, may nakita itong kakaibang hayop na kakaiba din ng kilos. Hoy, umalis ka dito. Wika ni Carlo. Kagad naman itong narinig ng hayop at tila aatake. Ngunit hindi natakot si Carlo sa nilalang at nilapitan. Kapang papalapit, unti-unti niyang napapansin ang detalye ng itsura ng nilalang. Kahit na madilim, nakita niyang balot ito ng putik, kahoy at dahon ang hayop. Mahaba din ang mga paa hanggang sa tuluyan itong makilala ni Carlo. Diana? Wika ni Carlo. Kagad niya itong pinuntahan at hinawakan. Dinala ang nilalang sa loob ng tahanan at nilinisan. Diana, ikaw nga. Ano bang nangyari sa'yo? Saan ka nang galing? Tanong ni Carlo. Nag-aalala man ngunit masaya ang binatang nakauwi na ang kapatid. Hindi salita ang lumalabas sa bibig ni Diana. Ngunit kakaibang tunog ng hayop. Naintindihan kagad ni Carlo na ito na ang panibagong sumpa. Dahil hayop ang tingin ng kapatid sa sinumpa, hayop din ang sumpang bumalik sa kanya. Ilang buwan pa ang lumipas hanggang sa tuluyang nakabalik ang kapatid sa dating anyo. Ipinaliwanag ni Diana ang huling mga alaala at tinanggap na lamang nila ang nangyari. Ang mahalaga nakauwi ka ng ligtas at nakabalik ka na sa dati. Sana nagsilbing aral na sa'yo yan ha. Wag na wag ka nang hihiling ng kasamaan sa kapwa kahit ano pang nagawa nila sa'yo. Matuto tayo magpatawad at umusad na lang. Wika ni Carlo. Makalipas ang ilang taon, sariwa pa din sa alaala ni Carlo ang nangyari na tila kahapon lang. Sa ngayon,
Nakatira na ang magkapatid sa syudad at may sari-sarili ng pamilya. Marami man ang mga taong hindi naniniwala sa kulam o kakaibang bagay. Pero para kay Carlo, may eksplanasyon ang mga kaganapan. Maaring napakagaling lang ng tadhana na gumawa ng kwento. Ngunit isa lamang ang nananatili sa kanya. Huwag natin hilingin sa iba ang ayaw nating mangyari sa atin. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.